Yung tanong yan, itinatanong pagka nagka-high school, nagsisimulang mag-isip-isip ng mga buhay-buhay, tapos nalilimutan uli ang tanong na yan when people become busy trying to survive. And then, later on in life, when there's more time to analyze life itself, natatanong uli, ano nga ba ang kahulugan ng buhay at ano ang dapat gawin sa buhay o habang nabubuhay. Unang-una, of course, be born. Begin life. But this is not your doing. God does it to you and for you. Psalm 139, 14 to 16. I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this I have no doubt. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. Napakalalim ng katotohanan na sinasabi ng Psalm 139, 14 to 16. Pero kung ating sasagipin, sasalain, ang pinaka-main message nito is, ang bawat tao ay nilikha ng Diyos, handiwork of God, creation of God, na walang napasama sa ating elemento bilang tao na hindi alam ng Diyos, na hindi niya pinayagan o hindi niya ginawa. Ano lang ang kahulugan nun? Na ang basic personhood and humanity of everyone is from God, is of God, is created by God. And because of that, nasabi niya, you had written in your book everything I would do even before I was born. So meron bang tadhana? Meron bang kapalaran? Pag kinonsider natin ang genetics at in-apply natin itong verse na to sa genetics, o genetics is applied and subsumed under these verses, it is saying, genetically, you made me. Kayo po, Panginoon, ang pumili sa dinami-rami ng ninuno ko, lola at lolo sa mother and father side, kung kanino ako magmamana ng buhok, ng ilong, ng talino, ng ugali, ng paraan ng pagtawa, ng paraan ng paglakad, ng husay, at pati na rin ng hindi husay, kasi alangan namang mahusay ka sa lahat. So ang Diyos ang nagtimpla-timpla, naghalo-halo ng iba't ibang mga katangian na galing sa ating genetic pool, lahat ng ating mga ninuno mula pa kay Adan at kay Eva. So apparently, all the genes that would ever appear in humanity were already in Adam and Eve. Pero hindi lahat lumabas sa kanila. Everything is worth it. There is time for killing and healing, for destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, for embracing and parting. There's a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There is also time for love and hate, for war and peace. So anong sinasabi sa atin Solomon? Maiksi ang buhay compared to eternity, pero ito'y sapat para magkaroon ng oras sa lahat ng bagay. At huwag pagtakhan. Pagka mayroong mga problema, ang lungkot-lungkot ko po ngayon, ano pong gagawin ko? Eh di malungkot ka. Eh panahon ng lungkot. Ba't ka ba malungkot? Eh namatay po ang asawa ko. Eh alangan na mga sumaya ka. Eh di malungkot ka. Ba't mo pinaproblema yung lungkot mo? Hayaan mo siya, mauubos din yan. Kasi may time naman for dancing. So for time ng dancing and enjoyment, huwag kang mag-isip ng problema. Ang atupagin mo yung enjoyment. You have a lot of time for your problems. Pero sayang yung opportunity na masaya, may kainan, may fiesta, merong pagtitipon, tapos ang iniisip mo, problema mo. There's a time for that. Especially when you're alone. Pero pag may mga tao, pwede mo silang ma-enjoy, pwede ka nilang ma-enjoy, sinasayang mo ang pagkakataon. Kung ano dapat yung programa ngayon, anong nangyayari, sakay ka lang ng sakay. Huwag mo nang balikan yung problema mo ng nakaraan, kasi hindi oras yun ngayon para mo isipin. At huwag mong isipin ngayon yung magiging problema mo bukas. Pagdating niya bukas, tsaka mo na isipin. Kung anong nandito, live in the moment.
be in the moment.